Hello guys! So bagong video na naman po tayo. Ang topic po natin ngayon ay tungkol dun sa solar panel na binili ko. 6,000 mm po yung size ng solar panel. Kung sa centimeter naman po, ang haba po niya ay 60 cm. Yung wide po niya is 30 cm. So nabili ko to sa online selling and then kinabit ko. Ako lang mag-isa ang nagkabit. So nung first, wala akong idea kung paano siya gagawin, kung anong klaseng wiring. Akala ko hindi ko siya makakabit. Pero, nung nag-review ako, nag-self-review ako sa YouTube, naintindihan ko na kung paano siya ikakabit. So, may mga wirings lang na hindi kasama dun sa binili ko sa online sa online na shop na binilian ko. So, bumili pa ako sa hardware at saka sa kung saan pwedeng bumili ng wire na yon. So, yung dalawang size yun, ito, papakita ko sa inyo. Ito yung isang wire na binili ko, red and black, means positive and negative. Yung red, yun yung positive. Yung black, yun naman yung negative. Then, ito naman yung isa na binili ko na wiring. So, red and black din. Yan. Ito guys, nabuksan ko na. Then, papakita ko sa inyo kung ano laman. Ito yung solar panel. Guys, ito yung solar panel. 6,000 mm to. Kumbaga sa centimeter, 60 centimeter ang laki nito. Ayan. Yung haba niya. Then, yung kapal niya, yung lapad niya is 30 centimeter naman. Ayan. Ito yung likod niya. Ayan, ito yung negative positive ng wire para sa solar panel. Then, ito naman yung stand ng solar panel pag nilagay nyo na sa bubong. Ito po yung reverse battery plus negative protection. Ayan. Ito, direct na po to sa battery, itong click na to. Then, dito, ito may socket dito. Pwede nyo saksak na dito yung mga outlet. Yung mga, appliances. Direct na yan dyan, guys. Then, ito naman yung solar charger controller. So, sinaksak ko na siya, guys, kasi tinetesting ko kung gumagana. Bumili ako nito. Ayan, para yan sa battery connection dito. Para magamit ko dito direct sa aking battery. Nakabili na kasi ako dati ng portable source na battery. Connected to sa solar panel. Nasa taas na po yung solar panel niyan. May sarili po sila. So, separate ko pong binili ito kasama po yung maliit na solar panel. So, ito lang po yung i-review natin. Yan. Ito guys, connected na to dahil nasa taas ng solar panel. Ite-testing ko tong solar charger controller. Ito, bumili ako nito, hindi kasi kasama to dito. Ito, kinabit ko lang dito para sa battery. Yan, gumagana na. Medyo mababa lang yung aking battery ngayon. Then, ito, naka-connect na to naka-charge na yung dalawa kong cellphone. Ayan. Hindi pala dalawang cellphone. Isang cellphone at saka isang Bluetooth earphone. Earphone. Yan. Ayan, naka-charge na sila. Tingnan natin kung gumagana. Ayan, guys, nag-charge yung aking cellphone. Ayan, nag-charge. Na-connected dito. Hindi pa naka-on yung battery ko, May separate na on and off yung aking battery. Ayan na, kung makikita nyo dito. 4 batteries ang mapupuno na siya. Pero dito, 1 level pa lang. So, magkaiba. So, pag sasaksak ka dito, kailangan mo munang pindutin to. Ayan. Para gumana yung kuryente niya sa loob ng battery. Pero dahil ito na yung ginagamit ko, ito direct to sa solar panel. Direct to sa battery. Ayan. Na nakakonect sa solar panel. So, papatayin ko to. Kahit napatayin ko to, gumagana yung charge niya connected sa solar panel. Gumagana ito. Ayan. Nakasaksak yung aking ayan, gumagana.
nagbi-blink, nakikita nyo. Nagbi-blink yung aking earphone, yung Bluetooth earphone ko. Ayan, ito rin, nagcha-charge. Ayan. So, dito siya nakakabit. Ayan guys, nakakabit siya dito. Kahit hindi naka-on to. Pero ito, connected to doon sa taas sa solar panel ko, na maliit. Maliit lang yun, mga ganito lang kaliit yung solar panel ko. Ganyan. So, ito at ito ang magkasama sa binili ko. So, ito, ikakabit ko to. Itong wire na to, ikakabit ko dito. Yung solar panel na malaki, yung kasama nito, i-connect ko dito. Para mas mabilis yung charging niya kasi mas malaki yung solar panel ko. Kasi ito, maliit kasi yung solar panel nito. Pero idadirect ko na to doon sa solar panel na malaki. So, itong wire kong to, ayan. Ayan. So, kinabit ko yung, maliit lang yung size ng solar panel kong yun. Kaya, mabagal siyang mag-charge. Kailangan talaga malaki yung solar panel ninyo para mas mabilis mag-charge at saka para mas makonsumo yung buong araw na dun lang kukunin yung kuryente. Pag maliit kasi, tapos nag-charge yon sa battery, mabilis lang kapag ka-electric pa nang gagamitin ninyo, ang mga 5 hours lang ang konsumo. So, electric pan lang yon. The rest, hindi na siya makukonsumo. Mas mabilis ang paglobat ng battery. So, ito lang ang ginawa ko. Ito na guys yung solar charge controller ko. Then, ito naman yung car inverter. So, dito nakasaksak yung aking ilaw. Yung extension ko para sa ilaw. Then, ito yung nakakonect to sa solar panel. So, nasa bubong to. Yun yung 60 cm na solar panel ko. Then, ito naman ay para sa battery. Ang battery ko, dito ko chinarge. Ayan yung battery ko. So, sa ngayon, hindi ko ginagamit to. Kasi wala pang mga nakasaksak na appliances dyan. Pagka gagana yan, medyo malabo. Ayan, pag gagana yan, guys, kailangan nyo munang pindutin to. Ayan. Tsaka nyo isasaksak yung electric nyo, mga electric na gamit ninyo, dito nyo ilalagay. Or dito sa USB. Ayan, pwede rin kasi to sa ilaw. Ayan, pang emergency. So, nagamit ko yan dati nung nagbagyo dito. So, wala pang mga nakasaksak dito. Na-charge pa rin ako. Full charge na yan. So, papatayin lang natin to kasi hindi naman ginagamit. Then, eto guys, nakakonect ako dito sa car inverter. Nakasaksak to. Yung ilaw ko, gumagana na. Direct yan sa araw. Ayan, direct to sa araw. Hindi siya naka-charge sa battery. Kasi ito, may solo siyang saksakan, connected dito sa solar charger, connected dun sa solar panel. Ito yung battery, ito yung nasa gitna. Yung battery hindi ko pa ginagamit. So, wala pang mga nakasaksak na appliances dyan. Ayan. So, mababawasan na yung kuryente namin. Ang bala ko lahat ng appliances ko dito sa tindahan ay makonsume ng solar panel. So, ito guys, nakakonect to sa, sa kuryente. So, tatanggalin na natin to. Ito yung aking extension para sa kuryente. So, bubunutin ko na to. Nakakonect sa, ito yung ventilador ko. Iko-connect natin to dito sa solar panel. Ayan, guys. So, ito. Ayan, gumagana na yung electric fan ko. Ay, sasaksak lang natin ng mabuti. Ayan. So, dito na ako magsasaksak ng charger. Charger para sa cellphone. At saka kung ano-anong anik-anik pa. So, gumagamit din ako nito para pambawas din ng kuryente, guys. Ayan. Sa charger ko lang siya. Sa extend sa ano ang tawag nito? O, basta yan. Nakalimutan ko. Ayan, guys. Make sure lang na full charge na to. Full charge yan.
para mahaba yung konsumo ninyo dito sa ilaw. Kasi pag hindi, of course, meaning lobat na yan. So, konti na lang yung, actually ngayon pa lang ako nag-charge kasi ngayon ko pa lang to nakabit. Kinabit ko siya kanina. Ayan. So, tinesting ko, yan gumagana na. So, ngayon, nag-charge na. Medyo ngayon, medyo mainit na lang kasi anong oras na? Hapon na guys. 4 o'clock na po ng hapon. Dapat kanina pang umaga. Kasi inaayos pa namin ito ng anak ko. Ayan. So, gumagana yung solar panel. Nag-charge. Ayan. Para sa ilaw. Or dun sa connected sa charger. Pwedeng ilaw. Ilaw po dito actually. Pero dahil may car inverter ako, pwede rin yung car inverter. Ilalagay nyo dito. Ayan guys. So, pwede rin kayo mag-charge ng cellphone dito. Direct po yan sa araw. Bumili ako niyan para makatipid ng kuryente. So, try nyo na para mas makatipid kayo ng kuryente. Kung konti lang naman yung mga appliances niyo na ginagamit. Lalo na dito kasi sa tindahan. Nandito kasi sa tindahan. Ang gamit ko dito, electric fan, charger, ilaw, yung sa sa isda ko. Ayan, meron akong oxygen para sa isda. Tapos, pag nagluluto, electric kettle, so, konti lang naman yan ang konsumo. Tapos, rice cooker, yung itim. Yan, yung itim rice cooker yan. So, konti lang naman yung mga konsumo niyan. Hindi maghapon. Ang maghapon ko lang dito ay yung ventilador at saka yung ilaw plus yung charging. Kaya talagang nag-iisip ako na makabawas ng kuryente. Or, para wala na talagang babayarang kuryente, solar panel na lang. Or kaya sa gabi na lang ako gagamit kasi sa gabi, syempre wala tayong ilaw, kailangan natin ng kuryente talaga.